Magandang oras po. Ito po ang mutya sa buwa ng nyug. May nagre-request kasi sa akin na titingnan niya at ipapasok ko dito sa YouTube. Kaya ito, kita ko sa inyo. Ito ang buwa sa nyug. Dito po ang tubo o yung pungango kung saan lalabas yung tubo ng nyug, at ito po ang ano niya, buwa. Ayan. Medyo iba ang kulay dahil nga matagal na ito sa loob ng nyug. Kaya ito na ang kulay niya. Gray na ang kulay na may pagka brown. Yan, matagal na kasi ito sa loob bago ito nakuha. Nakuha ko ito sa pag-uling. Nag-uling kami ito, biniyak namin yung mga nyog na nahahatak. Tapos kinuha namin yung mga bagol at ito po ang aming nakukuha. Ito ang aming nakukuha. May bato sa loob na buwa niya na ganito na ang itsura. Dahil luma na yung, kundi matanda na ba, basta sobrang tanda na yung nyog, ganito na ang itsura sa kanyang buwa. Pero kung bago lang siguro ito nakuha, hindi ganito ang itsura, pero okay lang, nagiging bato naman ito. Original po talaga siya. Oh, batong bato talaga. Yan, batong bato talaga siya. Ang gamit po sa mutya ng nyog o buwa niya ay maganda ito sa negosyo at may halong proteksyon at swerte. Itong nyog, pangkalahatan na kasi ito. Pangkalahatan. Kasi kapag pangkalahatan kasi ay marami ang pwedeng magawa sa kalahatan. Pwedeng maging swerte sa proteksyon din. Ayan. Balutin mo lang ito ng pulang tela tapos ihabak mo, dalhin mo kung saan saan. At huwag ka lang magpalakad ng tao para hindi mawala ang bisa. Kung halimbawa hindi na mag-andar, pausukan mo lang ito ng kamanyan at asupre para babalik ang kanyang bertod. Kailangan gagawin mo yan mga Friday, magpausok ka ng tubig, yung kamanyan at saka asupre. Pausukin mo. Maraming binibinta dyan sa tindahan. Pwede rin dyan sa malapit yung simbahan. May mga kamanyan dyan na binibinta. Diyan kayo magbili. Magtatanong kayo sa Tianggihan. Marami yan. Tapos pausukan mo yan para babalik sa dati ang kanyang power. Ganyan lang po kasimple ang pagpabuhay ng mga mutya. Tapos kapag hindi mo pa rin maramdaman, ibabad mo yan sa tubig. Katulad dito, ibabad mo yan. Taabautan mo na Friday mo, susunod na Friday mo yan kukunin. Pagkatapos, balutin mo ng tela. Tapos pausukan mo na naman tuwing Friday. 7 times mo pausukan every Friday. Mahigit isang buwan. Ayan, babalik na sa dati ang kanyang power at kapangyarihan sa mutya. Ayan. Yan ang mutya sa kalikasan na galing sa nyug. Maraming bisis na ako nakakuha ng nyug pero hindi ganito ang itsura. May mga tabingi siya pero walang ganitong groove. Ito maganda talaga yung groove niya. Ito yung putot na kung saan tumutubo yung ganun kasi yan, ganun. Pag ganun siya, ganyan. Dito tumutubo yung kanyang sibol. Ayan. Tumabingi siya at nag-iba ang kulay. Dahil yung nyug ay matanda na. Lahing na talaga siya. Kumbaga lutong-luto na talaga. Yung laman nawala na. Ito na lang ang natitira. Kaya ang kulay niya nangingitim-ngitim at may pagkaganito. Kasi matagal na kasi yung bato kasi kapag parang kumbaga na marinate siya sa sarili niyang laman. Kaya na ganito na ang kulay. Ayan. Ayan, ito na po ang pinapabidyohan nyo bro. Kung sakaling ayaw mo nito, marami pa namang taong gusto nito. At kung sino yung makauna dito, ay siya ang nagmamay-ari dito. Dahil gusto mo lang tingnan, ayan. Pinablog ko ngayon para magtingnan mo. Pero kung ayaw mo nito, kung hindi mo ituloy,
dahil magdadalawang isip ka ay mapasa ibang kamay itong mutya na buwa ng nyug. Inquire lang kayo at magtatanong para makita ninyo, at pwede tayo mag video call, pwede tayo magtawagan para malaman nyo talaga na real at ito talaga ang na-vlog at napapakita sa ganitong mutya. Minsan kasi may mag-order, hindi tama yung naipapadala, kaya kailangan mag video call at i-send nyo itong bato para yan ang ma-confirm na yan ang ipapadeliver sa inyo. Ayan po ang ating mutya sa nyug na puwa niya. Ang nyug kasi, ang spiritual na nyug, yung sarili niyang ugali, yung bunga kasi niya, ihatak mo yan, tutubo at tutubo yan. Tapos yung nyug, walang sanga yan, diretso-diretso sa itaas. Kaya kung mag-prayer ka, diretso sa itaas. Tapos pag ihatak ka, hindi ka na mamatay dahil nga yung trabaho ng nyug, kailangan mataktak muna yan, matagak bago yan tutubo. Kaya hindi basta-basta yung birtud ng mutya ng nyug, yung kalikasan ng nyug, kasi ibagsak ka man, tutubo at tatayo ka pa rin. Yan ang spiritual na pagbasa sa mutya ng nyug. Kaya maski na hindi siya mutya, kahit bao yan, at kahit isang bibig, isang mata, minsan walang mata, okay rin yan. Dahil nga ay tunay yan, kakaiba. Pero wag lang testingan. Kapag testingan mo yan, mawala ang bisa. Minsan binabaril kasi nila, ay tatamaan talaga yan. Basta barilin mo yan. Dahil ang gamit po yan sa mga anting-anting na nagtatangan ay actual po yan na magamit. Yung sa emergency tatalab yan. Pero kapag testingan mo yan, kumbaga yung birtud niya ay sinubukan mo, parang wala kang tiwala dahil sinubukan, nagpapakita na nga yan ng milagro, makita mo man sa itsura, titistingan mo pa, wala ka ng ang tawag dyan, wala ka ng tiwala sa kanya, kaya matabla niya, matamaan yan. Simple lang yan. Kung halimbawa ayaw nyong maniwala, halimbawa kung ikaw ang nagbabaril, kung ikaw ang bumaril, ibig sabihin ikaw ang tested, ay picturean ka. Tapos yung picture mo, testingan na barilin, kung hindi matamaan, tested ka rin. Yan ang gagawin sa mga taong sigurista sa mga kapangyarihan ng kalikasan. Dahil minsan kasi yung mga anting-anting binabaril nila. Tapos yung mga imahe ng mga santos binabaril nila. Hindi pa sila maniwala sa Panginoon. Ayan. Kung gusto nila barilin dahil ayaw silang maniwala, yung picturean mo yan. Tapos yung picture na barilin mo, kung matamaan yan, wala silang power, wala silang virtud. Yung mismo, yung nagbaril, picture niya, barilin mo. Yung bumaril sa mga imahe, picture niya, i-print mo yan, tapos barilin mo. Kung hindi matamaan yung picture niya, na sino yung bumabaril sa mga imahe, ibig sabihin, makapangyarihan siya. Pero, kapag matamaan yan, walang power yung nagbabaril. Ganyan lang po kasimple yan, kasi lahat ng mga imahe binabaril nila. Yan. Halimbawa, ito yung mukha sa nagbaril, barilin mo rin yan. Pero wag mong barilin yung tao, yung picture lang niya. Dahil lahat mga imahe, picture yan, binabaril. Matamaan yan. Pero kapag mukha sa nagbaril, i-print mo, tapos barilin mo, pag hindi matamaan yan, pwede gawing anting-anting yan. Yan ang pinapasunod sa mga agimat ngayon. Kaya huwag kayong maniwala dyan. Fake yan na antingero. Walang pinagdaanan pa yan. Hindi pa yan nakadaan ng mga kahirap-hirap. Ayan po ang mutya natin ng nyug, buwa niya. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye bye. Ingat po kayo palagi.